Mga kwento ni Felmo. Ako po si Tonton. Nais kong magbahagi ng aking personal na karanasan nung nagbakasyon ako sa aming lugar, sa bahagi ng Masbate. Maraming taon na rin ang nakalipas nang mangyari ang nakakapangilabot na karanasan ko. Binata pa ako at kasagsagan pa ng aking kakisigan at pagkahumaling sa magagandang babae. Nung nakatapos ako sa elementarya sa amin ay meron akong nakapenpal. Naging kaklase ko si Luisa, pero hindi ko siya matagal na nakasama dahil dumating siya sa aming bayan noong huling taon ko na sa elementarya. Noong mga panahong yun ay wala pang cellphone kaya ang tanging komunikasyon namin, pagsusulatan. Nag-aral akong malayo sa aking mga magulang dahil ang tiyahin ko ang tumulong sa akin na maipagpatuloy ang pag-aaral sa sekundarya hanggang sa kolehiyo. Nakapagbakasyon lamang ako sa Masbate noong nakagraduate na ako sa kolehiyo. Pero hindi rin naman ako nagtagal at lumuwas ako ng Maynila para makapaghanap ng trabaho. Nagpatuloy pa rin ang pagsusulatan namin ni Luisa hanggang sa tuluyan ko na siyang naging nobya. Napermanente ako sa trabaho, kaya naisipan ko na munang magbakasyon ng ilang linggo sa amin at para na rin makita ko ng personal si Luisa. Tuwang-tuwa ako noon at sabik na sabik lalo pat nakasabay ko si Ruben na kababata ko na umuwi sa aming bayan. Permanente na rin siya sa trabaho sa Batangas at mukhang umuwi din siya para bisitahin ng pamilya niya. Gayun din ang nobyang si Elizabeth. Nung makarating ako sa amin ay nanibago ako ng gusto. Marami na rin kabahayan at mga dayuhan. Sa tagal ng panahon ay napansin ko rin ang mabilis na pagdadalaga at pagbibinata ng mga kapatid ko noon. Biglang sumagi sa isip ko si Luisa. Napag-usapan namin noon na magkikita sa may tabing dagat kaya naman mabilis akong nag-ayos ng aking sarili at kinuha ang mga pasalubong ko para sa kanya. Nakita ako ng aking mga magulang na pusturang-pustura kaya tinanong nila ako kung saan ako pupunta. May ngiti sa mga labi ko noon na nabanggit ko sa kanila na makikipagkita ako sa aking nobya at ipinangako ko na dadalhin ko siya sa aming bahay para formal nilang makilala. Bubakas naman ang kagalakan sa mga labi ng aking mga magulang kaya hinayaan nila akong umalis noon. Hindi naman ganoon kalayo ang tabing dagat sa aming bahay pero sa tansya ko ay may kalahating oras din akong naglalakad patungo sa lugar na yon. Pagkarating ko, ay may isang babaeng nakaupo sa may batuhan at tila may hinihintay. Nasabik ako sa pag-asang posibleng si Luisa na ang babaeng yon. Kaya naman mabilis akong lumapit sa kanya. At bago pa ako magsalita ay huminga ako ng malalim at bumati sa kanya noon. Paglingon niya, para akong natunaw mula sa kinatatayuan ko. Nakita ko ang mapupungay niyang mga mata. Mapupulang labi, matangos na ilong at malaporsela ng kutis. Napakaganda niyang babae at talagang napakatamis ng mga ipinukol niyang ngiti sa akin. Tinanong niya ako kung ako na ba si Tonton at wala akong pagdadalawang isip na sumang-ayon sa kanya. Sumigla at tila nabuhayan ako ng loob lalo pa nang masilayan ko ang kanyang magagandang pantay-pantay at mapuputing ngipin habang nakangiti nun. Nagpakilala siya bilang si Luisa. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Hinalikan ko yon. Pagkatapos ay ibinigay ko sa kanya ang aking mga pasalubong. Matagal kaming naglakad-lakad sa batuhan habang nagkikwentuhan. Sumagi sa isip ko na dadalhin siya sa aming bahay para makilala ng aking mga magulang pero tumanggi ito at nabanggit niya sa akin na marami pa siyang dapat na gawin sa kanilang tahanan. Nakiusap siya sa akin na kung pwede ay ipagpaliban ko na muna ang plano na pagpapakilala sa kanya sa mga magulang ko. Medyo nalungkot ako pero inirespeto ko ang mga sinabi niya. Pero bigla akong may naisip na idea.
Nagpresenta ako na ihatid siya sa kanilang bahay para naman makilala ko ang kanyang mga magulang. Pero laking gulat ko nang bigla na lamang siyang nagmamadali na para bang meron siyang iniiwasang kung ano-anong idinahilan niya sa akin. Kaya hindi na ako nagpilit pa. Hinayaan ko siyang umalis pero binigyan pa niya ako ng panibagong pag-asa. May magaganap umano na sayawan sa plaza sa kasunod na araw at doon ay pwede kaming magkita muli. Naisip ko na yun ang tamang pagkakataon para maihatid ko siya sa kanilang bahay at formal akong makapagpakilala sa mga magulang niya. Naghiwalay kami ng landas. Nagdesisyon na akong umuwi sa aming bahay at doon ay inabutan ko si Ruben kasama si Elizabeth. May dala siyang bilog. Kaya naman naisip ko na posibleng mapapalaban kami ng inuman noon. Nagluto ako ng aming pulutan at makalipas ang ilang sandali, nagumpisa na kaming mag-inuman habang si Elizabeth naman ay kumakain ng pulutan. Naikwento ko sa kanilang dalawa ang tungkol kay Luisa. Narinig naman ng nanay ko ang usapan namin kaya kaagad siyang lumapit at inalam kung tama ba ang kanyang mga narinig noon. Noong mabanggit ko sa kanila na ang aking kasintahan ay ang naging kaklase ko sa elementarya, tila tumahimik ang buong paligid. Tila nabalisa ang nanay ko samantalang napakunot ang noo ni na Elizabeth at Ruben at saglit na napatigil ang aming inuman. Tinanong ko si Ruben kung anong problema at kung may mali sa mga sinabi ko. Mabilis namang tumugon si Ruben noon. Ayon sa kanya, matagal na siyang nakakabalita sa kanyang ama sa tuwing nagtetelegrama ito. Ukol sa aswang sa aming bayan na hindi umano ay pumapatay na mga tao na nagagawi sa may parting bukid at talahiban. Pinagsususpetsahan ng mga tao ay ang pamilya ng aswang, pamilya nila Luisa. Kaya walang ibang makapagtangkang makapanligaw dito. Pailing-iling naman ako at hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi ni Ruben. Biniro ko pa siya na mukhang lasing na siya kung kaya't kung ano-anong bagay ang lumalabas sa bibig niya. Pero naging seryoso ang pagtugon niya sa akin noon. At pinalaan niya ako na putulin ko na ang pakikipagrelasyon kay Luisa. Dahil tiyak na mapapahamak ako. Nililin lang lamang umano ako nito at walang magandang patutunguhan ang aming pag-iibigan. Natahimik na lamang ako sa isang tabi. Hindi kasi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita at napapatunayan kung talagang aswang si Luisa. Nagpatuloy ang inuman namin. Iniba ko na ang paksang pinag-uusapan dahil masakit para sa akin na tutulan ng kaibigan at mga magulang ko ang pakikipagrelasyon sa taong minamahal ko. Kinabukasan, nagkaroon ng sayawan sa plaza. Ganap na 5:00 ng hapon ay nagtungo kami ni Ruben at ipinakilala niya ako sa mga babaeng kakilala niya. Mukhang gusto pa akong ireto sa iba dahil alam ko na hindi talaga siya boto kay Luisa. Napatawa pa ako dahil sa kung ano-anong kasinungalingan at pambobola ang sinabi niya sa mga babae. Para lang pumayag na maisayaw ko sila pero hindi ko sila isinayaw nun. Nakipagkwentuhan na lamang ako sa kanila hanggang sa iwanan na ako ni Ruben. Nang mapansin ko na malayo na siya sa aking kinaroroonan, ay iniwanan ko ang mga kaharap kong babae at palinga-linga ako sa paligid. Hinanap ko ang presensya ni Luisa. Hindi nagtagal ay nangislap ang mga mata ko nang mahagip ko sa hindi kalayuan si Luisa na may kasamang 3 kadalagahan. Aksidenteng nagtama ang mga paningin namin. At dahil doon ay nagmadali akong lumapit sa kanya. Niyaya ko siyang sumayaw at napuno na naman ng kasiyahan ng puso ko. Umiwas ako kay Ruben. Bahagya kaming lumayo sa karamihan. Pero nang matapos ang romantikong awitin ay biglang bumulaga sa harapan namin si Ruben noon.
Galit na galit siyang binulyawan si Luisa at pilit akong pinalalayo pero nagmatigas ako. Ipinaliwanag ko sa kanya na kahit anong sasabihin niya ay hindi ko kayang makipaghiwalay kay Luisa. Dahil totoo ang nararamdaman kong pag-ibig para sa kanya. Pinakawalan ni Ruben ang talipandas niyang bibig. Sa harap mismo ni Luisa ay sinabi niya na hindi niya ito gusto para sa akin. Dahil masama ang kanyang budhi at mapapahamak lamang ang buhay ko kung patuloy kaming magkakaroon ng relasyon. Napaluha si Luisa at binalak niyang umalis pero pinigilan ko siya. Hinabol ko siya at niyakap ng mahigpit nun. Ninais na niya noong umuwi kaya naman nagpresenta na akong ihatid siya. Mabuti na lamang at pumayag siya dahil medyo lumalalim na noon ang gabi at delikado para sa isang babae ang maglakad ng malayo. Kaso, hindi pa man lang kami nakakalayo ay sinundan pa rin ako ni Ruben at pinipilit niya akong sumama sa kanya. Kamuntik pa kami mag-away. Sa katapusan ay sumuko na lamang ito at pinili na samahan ako sa paghahatid kay Luisa sa kanilang bahay. Paliwanag niya sa akin na hindi niya ako kayang matiis at kahit na mapahamak siya ay hindi niya umano ako hahayaang malapa ng aswang. Mahaba ang nilakad namin. Lumagpas kami sa may bukid. Medyo madilim at matarik ang kinalalagyan ng bahay ni Luisa. Kinakabahan na kami ni Ruben noon, pero hindi kami nagpapahalata sa dalaga. Nang makarating kami sa kanilang bahay, sinalubong siya ng isang matandang babaeng may maitim at mahabang buhok. Nagmano siya at ipinakilala sa amin ang kanyang ina. Agad naman kaming bumati sa kanya at matapos noon ay pumasok kami sa loob ng kubo. Ang tanging liwanag lamang noon sa kanilang tahanan ay maliit na bunsol. Inabutan namin sa may sala ang matandang lalaki. Nagmano si Luisa at ipinakilala sa amin ang kanyang ama. Nagpakilala naman ako bilang nobyo ni Luisa at dahil doon ay ngumiti ang kanyang tatay. Isinaradong mabuti ng nanay ni Luisa ang pinto at nabanggit niya sa amin na delikado na umano kung uuwi pa kami. Kung kaya't pinayuhan niya kaming doon na magpalipas ng gabi sa kanilang bahay at kinabukasan na lamang umuwi sa amin. Bagay na hindi namin natanggihan ni Ruben. Pero ramdam ko sa mga mata ng kaibigan ko ang labis na pag-aalala. Kaya naman kahit papano ay nakonsensya ako dahil nadamay ko pa siya sa aking masiding pagmamahal kay Luisa. Medyo malapit na rin maghating gabi. Nilatagan na kami ni Luisa sa isang silid-tulugan ng kumot at unan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya sa aming dalawa ni Ruben at nagtungo sa silid-tulugan ng kanyang mga magulang. Humiga na kami ni Ruben. Naisipan ko na ring ipikit ang aking mga mata. Pero hindi pa noon natatagalan ay may narinig akong mga yabag ng paa sa labas ng bahay. Paglingon ko ay napansin ko nagising si Ruben at nakikiramdam din sa paligid. Tahimik kaming nakamasid sa bawat sulok ng silid-tulugan. Naramdaman pa namin na tila may umaali-aligid sa buong bahay. Dumagundong ang malalakas na kaba sa dibdib ko at nagulat pa kami ni Ruben nang biglang bumukas ang pinto ng silid-tulugan ng mga magulang ni Luisa. Bumangon si Ruben at dahan-dahan na binuksan ang pinto. Sumunod naman ako sa kanya at bahagya kaming sumilip sa maliit na awang ng pintuang yon. Nakita namin na lumabas ng bahay ang ina ni Luisa. Walang ano-ano ay biglang may kumaluskos at kumalabog sa bubong ng bahay. Nagmumula ang ingay nun sa mismong tapat ng aming silid-tulugan. Napatingala kami sa gawing bubong at napansin namin na may maliit na butas
kung saan may lumitaw na nanlilisik na mga mata. Nagimbal kami ni Ruben at napagtanto ko na aswang ang nilalang na yon. Hindi ko malaman ang gagawin ko ng mga oras na yon. Pero napansin ko si Ruben na may dinukot na asin sa kanyang bulsa. Bigla niyang binulyawan at pinagmumura ang nilalang na nakasilip sa siwang sa bubong. Malulutong na salita ang pinakawalan nito. At pagkatapos ay isinaboy paitaas ang asin sa kanyang mga palad. Umangil ang aswang sa may bubungan at tila umalog-alog sa gawing bubungan. Nawala ang mga nanlilisik na mga matang nakasilip sa siwang at tanging ang kabilugan ng buwan ang nasilayan namin noon. Nakahinga na ako ng maluwag at bumalik kami sa higaan pero hindi na namin nagawang ipikit ang aming mga mata hanggang sa marinig namin na bumukas ang pinto. Pumasok sa loob ng bahay ang nanay ni Luisa. Hindi na namin ito sinilip sa pinto pero narinig namin na nagmamadali itong nagtungo sa silid-tulugan at tila humihinga ng malalim nun. Naisip ko na posibleng siya mismo ang aswang na nagtungo sa bubungan ng bahay. Kaya lalo akong kinilabutan nun. Isa pa, napahanga ako sa mga nasaksihan ko sa kaibigan ko. Hindi ko akalaing may kaalaman pala si Ruben sa mga pangontra sa aswang. Kahit na ng ibang bayan na siya sa matagal na panahon, ay mas marami pa pala siyang alam kaysa sa akin. Napagnilayan ko lahat ng mga sinabi ni Ruben at nakaramdam ako ng matinding pagsisisi dahil nasigurado ko na talagang nabibilang nga sa aswang ang pamilya ni Luisa. Sumikat ang araw. Bumangon kaming walang tulog. Lumabas kami sa silid ni Ruben. Inabutan namin si Luisa sa may sala at magalang akong nagpaalam sa kanya. Hindi ko inasahan na hinawakan niya ang aking mga kamay. Bumulong sa akin at humingi ng tawad. Yun ang pinakamasakit na katotohanan na bumulaga sa akin noon. Ang paghingi niya sa akin ng tawad. Ang revelasyon ukol sa katotohanan. Na isa nga siyang aswang. Gayon din ang kanyang mga magulang. Hindi ako nakasagot at para akong ribulto mula sa kinatatayuan ko. Naimasmasan lamang ako noong magsalita si Ruben. Sinabi niya kay Luisa na huli na ang lahat sa paghingi niya ng tawad noon. Dahil noong gabi pa lamang ay pinatunayan na rin ng pamilya niya na talagang aswang sila at kaya nila kaming patayin. Kaya wala nang rason para magtagal pa kami sa lugar na yon. Nagulat ako sa itinugon ni Luisa at hindi ko inasahan ang pamamaalam niya sa akin. Nangako siya sa aming dalawa na hinding-hindi na kami gagambalain pa. At dahil doon ay niyaya na ako ni Ruben na lumabas ng bahay. Nagmamadali kaming umalis at nagawa ko pang lingunin si Luisa noon. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Yun ang huling araw na nasilayan ko siya bago namin binagtas ang masukal at matarik na daan. Nung makarating kami sa bahay, ay hindi namin binanggit ni Ruben ang totoong nangyari. Sa takot na baka maging dahilan yon para mapagalitan ako ng aking mga magulang. Makalipas ang ilang araw, bumalik na ako sa Maynila at pinilit kong kalimutan ang nararamdaman ko kay Luisa. Sa matagal na panahon ay naging masaya ako sa piling ng aking napangasawa at mga anak. Pero kahit kailan ay hindi nawala sa alaala ko ang nakakapangilabot na karanasan namin ni Ruben sa bahay ng dati kong nobya. Ako po si Sherilyn. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng nanay ko noong naninirahan pa sila ng tatay ko sa probinsya ng Quezon.
Matagal na panahon na nangyari noon. Pero sariwang-sariwa pa rin sa alaala ng nanay kong nakaraan. Hindi nakapagtapos sa sekundarya ang nanay ko at hindi na rin nagawang ipagpatuloy ang pag-aaral dahil maaga siyang umibig sa tatay ko. Na noong mga panahong yun ay anak ng magkokopra at mas mahirap pa sa daga. Nabuntis ang nanay ko noon. Batang-bata pa. At doon nagbago ang pagtrato sa kanya ni Lola. Palagi siya nitong pinagagalitan, pinagbubuhatan ng kamay, kahit alam niyang buntis at delikado sa sanggol ang ginagawa. Simula noon ay malaki na ang galit niya sa nanay ko hanggang sa umuwi sa probinsya ang panganay na kapatid ng nanay ko na si Tia Adel. Inabutan niyang minamaltrato ni Lola Dana si Nanay Amelia at hindi niya nakayanan ang pang-aabuso dito. Kung kaya't nagplano siyang itakas ang nanay ko sa bahay ni Lola. Sumapit ang hating gabi at nagayak na mga gamit si Nanay Amelia kasama si Tia Adel. Hindi nalaman ni Lola na umalis ang magkapatid dahil mahimbing ang kanyang pagkatulog noon. Nakipagkita si Nanay Amelia kay Tatay Simon. Sama-sama silang umalis sa probinsya at nagtungo sa bahaging Quezon. May maayos na trabaho si Tia sa Quezon kasama ang kanyang pamilya. Meron silang bahay kubo na malapit sa may tabing ilog at yun na muna yung pansamantalang tinuluyan ni Nanay Amelia at Tatay Simon habang hindi pa nakakapanganak ang nanay ko. Hindi naman gaanong malayo ang distansya ng bahay ni Tia Adel sa bahay kubo na tinutuluyan ng aking mga magulang. Kaya naman madalas siyang bumibisita dito kasama ang kanyang mga anak. Naisipan na rin na magtungo sa laot ni Tatay Simon at makahuli ng isda para may makain at magkaroon na din ng hanap buhay. Nang dahil doon ay nakaraos din sa matinding kahirapan ng aming mga magulang. Kahit na hindi sapat ang kaalaman nila sa buhay, ay hindi sila iniwan ni Tia Adel gayon din ang pamilya nito. Tinuruan ni Tia Adel si nanay na kung paano gumawa ng mga gawaing may bahay. At hindi naglaon ay natutunan na rin niyang mamuhay na mag-isa. Sumapit ang ilang buwan at nakapanganak si Nanay Amelia. Ito ang panganay niyang anak na lalaki kaya naman tuwang-tuwa sila ni Tatay Simon. Nagplano silang magpakasal dahil nasa tamang edad na rin naman sila noon. Tinulungan sila sa pinansyal na pangangailangan ni Tia Adel at kahit papano ay nakaraos sila sa pangangailangan ng kanilang sanggol. Isang araw, kakatapos na maglaba ni Nanay Amelia, nang bigla siyang napakwento sa kanyang mga kapitbahay. Nabalitaan niya na may gumagalang kakaiba at nakakapangilabot na ibon na bumibiktima umano ng mga sanggol. Ayon pa sa mga tsismosa niyang kapitbahay, ay nabiktima ang isa sa kanilang kalapitbahay na si Andrea na merong sanggol na inatake ng ibong tinatawag na unga. Batay sa kwento nila, ay hindi na isaradong mabuti ni Andrea ang bintana ng kanilang bahay noon. Naalimpungatan siya at nakita na lamang niyang pagkadungaw sa may bintana na may humuhuning ibon. May kakaibang anyo ito. Bilog na bilog ang mga mata na parang holen. Malaki ang ulo na kaiba sa maliit nitong katawan. Malaki din ang tuka nito at talagang nakakapangilabot ang kabuuan. Lumingon si Andrea sa kanyang sanggol at halos mapasigaw siya sa sobrang gulat na natagpuan niya na umiiyak ang kanyang sanggol at medyo nagbago ang anyo nito. Lumaki ang ulo, nag-ekis ang mga paa. Ganun na lamang ang panlulugami nito sa sobrang takot at pangamba. Dinala niya sa albularyo ang naturang sanggol pero walang ibang lunas sa nangyari dito, kundi ang mapatayang ibon na unga. Ayon pa sa albularyo, kung mapapatay ang ibon ay saka palang babalik sa dating kaanyuan ng sanggol. Isa yun sa misteryo
kung paano ito mahuli at mapatay. Nangamba si Nanay Amelia dahil naisip niya na meron siyang sanggol at posibleng magbalik ang unga at ang sanggol naman niya ang maging biktima nito. Kung kaya't agad niya yung ipinaalam sa kanyang asawa at kapatid. Buong magdamag na nanatili ang pamilya ni Tia Adele sa bahay ni Nanay Amelia at naghanda sila sa posibleng pagdating ng unga. Nagulat pa si Nanay Amelia nang makita niya na may inihandang baril si Tia Adele noon. Tinanong niya kung para saan yon at kung saan niya ito nakuha. Sinagot naman siya ni Tia Adele na pamana yon sa kanya ni Lolo Amado bago pa ito binawian ng buhay. Dagdag pa niya na dati-rati ay manunugis ng aswang si Lolo at nakakasama si Tia Adele gayon din ang kapatid na si Biboy noong panahong may tinutugis pang aswang si Lolo Amado sa probinsya. Hindi yun alam ng nanay ko dahil inilayo siya ni Lola Dana sa mga kwentong kababalagan sa kanilang lugar. Pinag-focus ang isip sa pag-aaral. Kaya nga lang ay naging mapusok at nagpadala sa damdamin si nanay kaya maaga siyang nabuntis ni tatay noon. Marami pang naiturong mga lihim na karunungan at buhay na salita si Lolo Amado kay Tia Adele. Kaya may kaalaman din siya sa pagpatay ng iba't ibang masasamang elemento. Namangha sa kanya si Nanay Amelia lalo pat binigyan siya nito ng panuto kung sakaling lumitaw ang ibong unga sa kanilang kinaroroonan. Kasalukuyan noong umiiyak ang sanggol kung kaya't inutusan ni Tia Adele si Nanay Amelia na umawit ng malakas na pampatulog ng sanggol para maitaboy ang nilalang. Sumunod naman kaagad si Nanay Amelia. Inalala ang uyayi na palaging kinakanta sa kanya ni Lola Dana noong bata pa ito. Biniyayaan naman ng magandang tinig si Nanay Amelia, kaya hindi siya nahirapan sa pag-awit habang isinasayaw niya ang sanggol pero hindi pa man lang noon natatagalan ay bigla siyang huminto sa pagkanta. Napatulala siya sa may gawing bintana. Tumigil sa paglalagay ng bala sina Tia Adele, Tio Romy at Tatay Simon dahil napukaw ang atensyon nila kay Nanay Amelia. Tumayo si Tatay Simon. Tinanong niya si Nanay Amelia kung bakit ito tumigil sa pagkanta. Hindi naman nagsalita ang nanay ko, bagkus ay itinuro niya sa gawing bintana ang isang kakaibang maliit at itim na ibon na nakadapo sa sanga ng puno ng mangga. Pagkakita ni Tia ay napamura siyang saglit at agad na ikinasa ang baril. Inasinta ang ibon at agad na pinaputukan pero bago pa kumawala ang bala ng baril ay mabilis na nakalipad paitaas ang ibong yon. Inutusan ni Tia Adele si nanay na ipagpatuloy ang pag-awit. Nagtungo si Tia, Tio at Tatay sa kabilang bintana at pagkadungaw nila ay nakita nilang lumipat ang ibon sa kabilang sanga. Muling nagpaputok ng baril si Tia Adele pero mailap ang ibon dahil mabilis na naman itong nakaiwas at nakalipad. Doon na lalong nanggalaiti si Tia. Nagmadali siyang lumabas ng bahay at pinayuhan si Tatay Simon na manatili sa loob ng bahay at samahan si Nanay Amelia habang tinutugis nilang mag-asawa ang ungang yon. Sumang-ayon naman si Tatay Simon. Lumapit siya kay Nanay Amelia. Sumugod sa labas ng bahay ang mag-asawa. Inabutan ni Tia Amelia ang ibong unga na nananatiling nakadapo sa sanga. Sa pagkakataong yon ay hindi ito gumagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Umisi si Tia Amelia at inasinta niyang mabuti bago niya pinaputukan ng baril. Dumagundong ang malakas na putok ng baril at tumama mismo ang bala sa malaholen na mata ng ibon na yon. Napakalakas ng buwelo at biglang bumagsak ang ibon mula sa sanga ng puno. Hindi pa yun tinigilan ni Tia Amelia.
Nang gigigil siyang tinadtad ng bala ng barilang ibon hanggang sa lumagpak ito sa lupa na naliligo sa dugo. Sa puntong yun ay nagsipaglabasan ng mga kapitbahay. Nagsilapitan sila sa direksyon na kinatatayuan ng mag-asawa. Natagpuan nila sa lupa ang katawan ng patay na ibon na may maitim na balat. Nabanggit ni Tia Amelia na yun na mismo ang ibong unga. At sa wakas ay napatay na din ito bago mabiktima ang kanyang pamangkin. Kinabukasan, nagulat ang mga residente nang matagpuan si Andrea na pinapaarawan ng kanyang sanggol. Nanumbalik ang malusog at masiglang sanggol at tila nawala na ang kalunos-lunos nitong anyo. Nagtungo sila sa bahay ni Nanay Amelia at inabutan niya sa bakuran ng mag-asawang Tia Adela Tio Romy. Ibinigay niya ang sariwang gulay bilang pasasalamat sa pagkakapatay ng mga ito sa unga at pagkakaligtas na din sa buhay ng mga sanggol. Tatanggihan pa sana yun ni Tia Adel pero sa kakapilit ni Andrea ay tinanggap na rin niya ito. Nanumbalik na rin sa kaayusan ng buhay ng aking mga magulang. Matapos na mapatay ang unga, hindi nagtagal at bininyagan na rin ang aking panganay na kapatid at sa hindi inaasahang pangyayari ay lumitaw sa lugar ng pinagbinyagan si Lola Dana. Humingi siya ng tawad kay Nanay Amelia, gayon din kay Tatay Simon. Sinadya pala niyang magtungo sa probinsya ng Quezon para mabisita na rin ang kanyang apo. Hindi naman naging madamot ang nanay ko at pinatawad din niya si Lola at sa kabila ng lahat ay itinuring pa rin niya itong ina. Minabuti na lamang na manirahan ni Lola sa bahay ni Nanay dahil wala na rin naman siyang makakasamang anak. May sarili na ring pamilya si Tio Biboy at nasa malayong lugar na rin ito. Hindi nagtagal, guminhawa ang buhay ng aking mga magulang. Napaayos nila ang kanilang bahay at nakakuha ng maayos na trabaho ang tatay ko. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang kanilang kalbaryo. Nabuntis na muli ang nanay ko at yun ang aking ikalawang kapatid. Saktong may dayong nanirahan malapit sa kanilang bahay noon. Aling Rosana ang pangalan nito. Tendera siya ng mga kakanin. Naging magiliw siya sa aking nanay at madalas niyang inaalok ng kanyang mga kakanin pero palagi itong kinokontra ni Lola. Binilinan niya si nanay na huwag kakain o tatanggap ng anumang kakanin na inaalok sa kanya ni Aling Rosa. Dahil malaki ang hinala niya na misteryosa ang naturang babae at pailalim kong tumingin. Hindi naman kaagad naniwala ang nanay ko at patuloy pa rin siya sa pakikisama sa matandang yon. Isang araw, nagtungo sa laot si Tatay Simon. Naiwan na lamang sa bahay sina Nanay at Lola. Lumabas ng bakuran si Lola at inabutan niya si Nanay na nakikipagkwentuhan kay Aling Rosana. Eksaktong hinihimas-himas nito ang tiyan ng nanay ko at sa hindi malamang kadahilanan ay biglang namilog ang mga mata nito at napasingap siya na para bang may naaamoy na mabango nun. Agad na lumapit si Lola at pinaiwas si Nanay kay Aling Rosana. Pero biglang humilab ang tiyan nito. Kaya lalong naghinala si Lola na posibleng aswang nga ang matandang tendera ng kakanin. Pumasok silang mag-ina sa loob ng bahay at hindi na lumabas pa. Sumapit ang hapon. Dumating si tatay na maraming nahuling isda. Maagap silang naghapunan at nang dumako ang gabi, ay nagawa na nilang magpahinga. Napasigaw ang nanay ko nang biglang humilab na naman ang kanyang tiyan. May naulinagan pa sina Lola Dana at Tatay Simon na parang may pumapagaspas sa may bubong ng bahay. At dahil doon, kumuha ng buntot pagi si Lola at pinaghahampas ang gawing bubungan. May naririnig silang umaangil na tila boses ng kung anong nilalang. Kaya naman walang tigil na pinagmumura ni Lola ang nilalang sa may bubungan. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng bahay si Tatay Simon. Bit-bit ang matalas na itak. Tumingala ito sa may gawing bubungan at may nakita siyang figura ng babae na may mahabang buhok,
mabalahibong naglalangis na katawan. Pagkakita sa kanya nito, bigla nitong ibinaksi ang kanyang pakpak at mabilis na lumipad sa kalangitan. Hindi na naabutan ni Tatay Simon ang nilalang, kung kaya't bumalik na siya sa loob ng bahay. Inaabutan niyang pinapahiran ng langis sa tiyan si Nanay Amelia ni Lola at mukhang nasa mabuti na itong kalagayan. Sumunod na araw ay bumisita si Tia Adel sa bahay ni Nanay at nabagit ng tatay ko ang nangyari noon. Nalaman din niya kay Tia Adel na nakasagap ito ng balita sa mga kapitbahay na hindi umano ay bigla na lang naglahong parang bula si Aling Rosana sa bahay nito sa hindi malamang dahilan. Duda ang tatay ko na posibleng ang aswang nakamuntik ng dumangit sa sanggol ni Nanay ay si Aling Rosana at siguradong natakot na ito sa kanyang kaligtasan kung kaya't minabuti na lamang niyang umalis sa bayan na yon. Pabor naman yun sa lahat. Lumipas pa ang ilang araw at nakapanganak ng maayos si Nanay. Wala na namang paglagyan ng kasiyahan ng aking ama, gayon din si Lola, na masilayan ng panibagong biyaya ng Diyos sa pamilya. Mas lalong naging responsable at masikap ang aking ama sa kanyang pagtatrabaho at pinatunayan niya na sa kabila ng kahirapan ay nakayanan niyang itaguyod at buhayin ang aming pamilya sa legal na paraan.